May isang panahon sa kasaysayan na ang Pilipinas ang pinakamagandang bansa sa Asya. 300 taon na ang nakakaraan, perlas ng silangan kung tayo'y bansagan. At kung nais mong hanapin ang bakas ng ating nakaraan, hanapin mo ito sa mga lumang istruktura, sa mga simbahan at tulay na itinayo ng mga Kastila. Nandyan at nakatayo pa rin ang mga simbahan, pero nasaan na ang mga lumang tulay? Nandito po tayo sa Barangay Hugo Perez, 13 Martires City, Cavite, upang puntahan ng sinasabi nilang tulay ng Kastila. At iniintay po tayo ng isang tao doon para samahan. Tara na team, puntahan na natin ang sinasabi kong lalaki. Eh po ba yung taong kasama po kami sa tulay ng Kastila? Opo, sige po. Kunting ingat lang po kasi masyado pong matarik ang Sige po. mundo. Dito po yung tulay ng Kastila. Hindi naman po. Ito po yung tandaan ng tulay ng Kastila. Ito po yung papasok. Ito bang tinatapakan na natin tulay ng Kastila na ba ito? Opo. Parang hindi naman. May mga lupa lang pong natatabunan. Kaya di lang po halata na tulay ito. Sige yung tanda na po. Eh di matagal na po pala to. Matagal na rin po. Sadali lang, sadali. Tignan natin. Kunting ingat lang po. Cameraman, tignan ko yun. Kunting ingat lang po kasi manipis na po yung daanan dito. Parte pa rin po ba yun ng tulay? Opo. Ibig sabihin ingat lang po. Ibig sabihin marami pang nagkilagpas dito. Karamihan po yung mga hayop. Anong hayop? Mga baka po, aso. Ibig sabihin may mga naninira pa rin sa malapit dito sa tulay. Opo. Ingat lang po. May mga bahay din po pala rin dyan eh. Opo. Para sa naman po yung ano, posting yan Ito po yung palatandaan ng pagbaba, sa tulay. pababa, papuntang tulay. Para makita niyo yung kabuuan. Matarik po ba dyan? Mababa. Ganun na po ba kayo dito? Mga 1980. Yan na po ba yung daan pababa? Opo, kunting ingat lang po. Ito po yung parte ng tulay ng Kastila. Luman-luma na. Medyo antigo. Nababagsak ang mga ibang parte ng tulay. Di ba delikado yan? Delikado, basta ingat lang po. Dahan-dahan na po tayo. Barin naman yung sinelas mo din rin.
Sa pagbaba po ba rin yung tsinelas? Delikado ang hamog ng mga damo. Basa pa. Isang team po namin nadulas sa sobrang hirap bumaba. Sabi po, Andito na po tayo. Ganda. Ano yan, kahoy? Pinakaubok na yan? Opo. hindi yan bakal. Hindi po siya bakal. Isa po siyang kahoy. Lumang-luma na. Buti hindi nasisira. Medyo makapal ang pagkakagawa ko. Itong daan na to, saan pa patungo to? Po? Itong daan na to, saan pa patungo? Sa baba po. Hindi ko pa kayo sa'yo. Moderno ng panahon. Oops, tabi naman. Dati po ay marami pong naglalaban dyan. Ayun, ano yan? Bukal. Saan po natin? Sige po. Kunting ingat lang po baka kayo ay mabasa. Wala po bang tinta dyan? Wala po linta. Dati po itong pinagkukuhaan ng tubig. Ito'y pinaiinom. Medyo luma na rin po. Kaya isang madami. Itong bukal na ito ay gawa sa adobe. Pwede po itong inuman dati. Ngayon po. Hindi na pwede. Kasi ito ay madumi na. Tara, pwede na po. Kunting ingat lang po. Paano ba tumatawid yung... Paano natawid yung isang takot sa taas? Sila po ay naikot na lamang. Napakalamig ng tubig. Subukan natin puntahan. Saan galing naman po mga malalaking bato na to? Sa mga ibang parte ng lupang iyan, bumabagsak din. Ng tubig. Napakadumi na po ng tubig na ito. Pero dati ba Dahil malinis sa to? mga naninirahan ngayong mga moderno tao. Gaano katagal ang tuloy na Kastila? Matagal na rin po. Bali sa kwento ng lolo at lolo ko, diyan po sila dumadaan para bumili at mangahoy. May nagsabi daw, may dumadaan na truck din. Opo, dati po. May mga dumadaan po mga motor, truck, pero ngayon hindi na po pwede. Bawat adobe at bawat bato ay parang libro ng kasaysayan. Patunay kung gaano kagiting ang ating pinagmulan.
at kung saan tayo dadalhin sa kinabukasan kung marunong lang tayong magpahalaga sa nakaraan.